Oh, nakalain tayo. Hoy, who will be the winner? Ano ka na ka to? It will restore buys a 20-carat golden ring. Takes it back to Molly waiting at the door, and Leslie gives it to her. She gets innocent. Go, oh Betty, oh Brenda, life goes on. Round, round, and how the life goes on. Oh! Happy Thanksgiving everyone! So, dito kami ngayon, nagwo-walking. Medyo malamig na ngayon ang panahon. Unfortunately, summer is officially ends. So, pakita ko lang sa inyo yung update ngayon dito sa likod bahay namin. Kung gaano kabilis nagsusulputan ng mga bahay. Kita nyo yan. So, naalala nyo yung mga vlog ko before. Ayan na. Patag na. Mga for sale na yung mga lote. So, malamang sa malamang magano na yun. Yun, nandoon sa dulo. Yup. Yung aso ko. So, galing kaming nag-swimming. Tahimik ko. Kita nyo yan. Malamig. It's -2. Medyo ang pakiramdam lang malamig kasi galing tayo sa warm weather. So itong -2 parang sobrang lamig na. Pero kasi hindi pa nag-a-adjust yung katawan from warm weather, unti-unting lalamig na. So few weeks ago nag-start na yung fall season. And ayun, may mga forecast na uulan. Itong kapitbahay namin, so gawa na to. So konting finishing touches na lang to. Wala pa itong furnace pero nito, ready for available na to for sale. Ayan. So hindi pa kami makapag landscape ngayon as per rule dito. Kailangan mataas po na itong kapitbahay namin to able to do the landscape. Pero sa malamang next summer na namin to wala landscape. Ito pa ito, grading, rough grading ang tawag dito. So wala pa. Pinantay-pantay na yung mga lupa. Yung ibang kapitbahay ko, nag-landscape na sila. Ito, rough grading pa rin. Ay, naka. So, pansamantala, binaba ko muna dito sa basement yung mga bike, electric scooter. Kasi, wala pa akong paglalagyan sa garahe. Ayan. Itataas ko na rin itong mga winter jackets para ready na siya sa winter. Ayan, binababa ko kasi yan kapag pag summer season.
course, my collections, sapatos. So, paglamig na. So, of course, wait, explain ko sa inyo kung bakit binaba ko siya. Malaki naman yung garahe namin. Ewan ko ba kung kailan ko i-reveal yun, pero siguro this is the right time na i-reveal namin kung bakit nandito yung mga bike. Usually sa taas lang siya. Teka lang ha, tanggal lang ako na pants. Ako kasi nag-short lang ako. Pants. Ayan. Okay. Akit tayo sa taas. I-reveal ko kung bakit hindi na kasya yung mga bike sa garahe namin. This is the reason. Magbagong baby na kami. Ayan. Ang pangarap kong truck. Okay. So, kasya naman siya. Actually, honestly, akala ko hindi magkakasya to kasi parang duda ako. Parang ang liit ng garahe ko. Pero kasya naman pala. Yung maskip lang ng konti, pero saktong-sakto lang siya. See? Ayan. Ito, kakabili ko lang na to. Buti na lang, nag-Amazon Prime deal, so nakamura ako dito. So ito yung aking F-150 truck na full hybrid. Yan. Hybrid po siya. Okay. Honestly, wala akong idea na ang F-150 pala may hybrid. Ang pagkakaalam ko lang, ang may hybrid na truck na well-known is Toyota, which is the Tacoma and Tundra. So, kwento ko lang muna, nandito tayo sa garahe. Kwento ko lang kung kasi itong isa namin, bayad na yan. So, hindi kami nagdoble. So, bago talaga kami nag-decide na bumili ng truck is, of course, financially dapat hindi nagpatong-patong yung babayaran. So ngayon, temporary, naka-park lang siya. And yung insurance niya ay pinark ko rin muna. Kasi right now, yung asawa ko ay magdadrive siya by next year. Yan. Pero pinapa-andar ko lang siya ng 5 minutes para naman at least hindi naman siya ma-stop. Pero bago ko siya in-stock, nilinis ko muna yan. Winax ko para next na gamit niya na asawa ko ready to na yan. So malaking gamit to. Actually 7 years to pay to, tapos naging 5 years kasi yung nasa Winnipeg kami, mababa lang naman yung mortgage namin. So yung mga extra na yung mga extra namin na pera, instead na kung saan lang mapunta, is inilagay namin, tinaasan namin yung mortgage payment namin, tinaasan namin yung payment namin sa car. So para mag-less yung babayaran, yung years, umuurong yung years at months na binabayaran namin. Kasi usually, alam nyo na, pag may mga extra, may nakukuha ang bonus, o nasa Winnipeg pa kami, kung ano nabibili na alam mo, minsan talaga pag mga sobra-sobra, minsan may nabibili tayo na hindi naman natin kailangan. So, ang ginawa namin, pinasok namin sa mortgage, pinasok namin sa sasakyan. Kaya ito, mabilis namin, naging 5 years to pay lang siya. Ginawa namin. Ang tawag nga namin dito is COVID baby namin to kasi during COVID to. So, kung re-reviewin nyo yung previous vlog namin, yung mga unang-unang mga vlog namin, yung nakuha namin to is during COVID. So, mababa yung interest, bagsak yung market ng real estate, so nakabili kami, and so on. So, reviewin nyo na lang yun para makita nyo. Actually, wala kaming kabalak-balak bumili ng sasakyan. So, ito lang
Wala kaming kabalak-balak bumili ng sasakyan. May balak kami palang bumili ng sasakyan, pero hindi pa ngayong taong to. And ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ng asawa ko. Alam niya naman kasi na gusto ko talaga magkaroon ng truck. Ever since pa nasa Winnipeg kami, sabi niya lang, oops, hindi, ayaw niyang palitan itong sasakyan. So, ayaw niyang i-trading. Kasi unang sasakyan namin to. And wala siya naging problema talaga. Hyundai Palisade to. Mid-option. And matagal ko na talagang pinapangako. Kasi yung mga katrabaho ko, may mga pick-up truck. So, parang nainganyo ako na bumili. Actually, unang choice ko dati is Ram 1500. Pero ngayon, nagmahal na because of course, galing yung mga US tariff. Whatever. So, fast forward, few months ago, last month, sabi na asawa ko, gusto mo ba ng truck? Sabi ko, oo, pero okay lang na hindi ngayon. And then, yung sinundo ko yung asawa ko sa work, nagpunta muna kami ng Toyota. So, nakita namin, unang-una namin nakita yung Tacoma, which is, ang namin talaga namin is hybrid. Una namin nasilayan ang Sienna pala. Sienna. Ganda talaga, sobrang lakas maka-artista. Sa totoo lang. Kaso, meron na kaming 3-row SUV. Parang magdodoble pa kami. Magbavan kami tapos meron na naman kami. Ito, 8-seater to. So, tapos kung gagawin kong going to work is parang, alam mo yun, hindi naman kami malaking pamilya, 4 lang naman kami. So parang hindi na lang, wag na lang yung Sienna. So pagka naman, nakita namin yung truck, total gusto ko, tumingin kami ng truck. Tapos, angali pala mag-vlog ng phone gamit. Tapos, tumingin kami ng Tacoma, maganda ang Tacoma, of course, Toyota yan. Ang Toyota ang kanunang nag-introduce ng, hybrid na mga sasakyan. Magandang Toyota, unfortunately, hindi namin gusto ang second row. Masikip talaga. Yan yung talagang cons ng Tacoma. Kumbaga kung family, mag-road trip kayo, kawawa yung mga nakasakay kasi masikip talaga. Sa kids siguro okay, pero in the long run, pag lumaki na, medyo maliit na rin talaga siya. Second, yung compartment niya, yung pinakababa niya, wala siyang compartment kasi yung pinaka bottom ng upuan is battery na. So, yung kumbaga, yeah. Tapos, so parang X na yung Tacoma, which is maganda naman. Naghanap kami ng kapresyo niya, which is itong, actually hindi itong F-150, unang mana yung Ford Maverick, kasi rin siya, hybrid. And, pero nakita namin in person, ayaw ng asawa ko, kasi para siyang SUV na tinapyasan yung likod na ginawang truck, mid-size truck. So, ay nasawa ko, sabi ko, kung konti lang naman yung difference, why not na F-150? So, tingin-tingin kami, tapos hindi naman kami nag-decide on the same day. Balik ulit kami, review ako, mga ilang linggo rin kami nag-check, anong pros, cons, tapos nabanggit ng asawa ko na, teka, may hybrid ang F-150. So, talaga? So, nag-research ako, yung palang unang labas ng Ford na hybrid is year 2021. That time na nilaunch siya, marami naging problema kasi very common yan. Pag mga bagong produkto, bagong in-introduce nila, parang try and error talaga. So, nagka-problema sa mga battery, sa mga, alam mo na, yung mga wiring, so something like that. Until unti-unti nag-improve na yung Ford pagdating sa hybrid sa truck. And talagang ni-review yan. Hindi kami nag-decide na, gusto ko na ito, hindi. Talagang ako nag-review. Magaling ako sa mga ganyan review. YouTube, forum, Reddit, ChatGPT, everything talaga pinag-ano ko.
Pinag-isipan talaga namin kung ano yung maganda. Nakita rin namin ang Tundra, pero sobrang mahal ang Tundra. Kumbaga, yan yung kasize ng Ford F-150, katapatan niya. Pero mahal, sobrang mahal. And unfortunately, itong mga recent years na lumalabas sa mga Tundra, maraming recalls, maraming mga wiring problems, maraming sa battery, and then sa makina. Nagkakaroon ng maraming recall ang Tundra pagdating sa kanilang truck. Nakakapagtaka nga kasi sila yung talagang pioneer ng hybrid, marami silang problema. Unlike sa Ford. Ang kagandahan nito, ang makina kasi nito is 3.5 V6 na kagaya ng Palisade ko plus hybrid siya. So, yung kinuha namin siya last August 2, ngayon is August 13, mag 11 days na hindi pa nauubos yung tab. So makikita mo ito yung gano'ng katipid. So almost magto 2 weeks. Actually kaya ng 2 weeks to kasi bago ko ito i-full tank ulit is meron pa akong 400 kilometers left. Pero final tank ko na kasi nandoon na kami dun sa gasoline station. Dun sa may discount yung asawa ko kasi di ba nagtatrabaho yung asawa ko sa oil and gas. Nalay ako. Sa oil and gas. So may discount kami. Malapit lang kami, nagpunta kami ng outlet mall dito sa Nesque dito sa may Lidok. And may malapit doon na na card lock na gasoline. So nagpa-gasoline na ako. Ang pinaka full tank pala nito is nasa 1,095 kilometers. Ayun. So yung kinuha namin to hindi talaga totally full tank ng dealership kasi yung kinuha namin to nasa 895 kilometers yung kailangan bago out of fuel na yung truck. Ayun, napabless na rin namin to last Sunday, kahapon. Pinabless na namin and mga unang linggo medyo nakakapapa ko kasi syempre malaki siya. Sa totoo lang. Pero ang sarap siyang i-drive talaga. Nakakatuwa, nakaka-bless. Yung nag-deal during the process nito, yung nag-decide na kami, sige, ako parang hesitant pa ako na kumuha. Pero sabi ng kasama, kailan pa? Diba? So sabi ko, sige. Alam mo naman, ang asawa ko nakakaalam ng finances namin. Honestly, hindi ko alam kung magkano yung balance na magkano yung laman ng pera sa account namin. Basta ako, sweldo lang ako. Tapos yung credit card naman namin is isa lang. So wala akong physical, more in Apple Pay lang siya. So hindi talaga ako more in sa mga finances. Hindi ako nag-check kung magkano yung pera natin, kamusta yung investment. Kasi yung equity namin, yung kinita namin sa bahay namin sa Winnipeg, pinasok namin sa investment sa bangko para, alam mo na, yung mga perang pang emergency. Anyhow, so nung time na kukunin na namin, nag-decide na kami umano ng truck, punta kami doon. So sabi ko, usap muna kami ng asawa ko na ganito ang budget natin for the bi-weekly or the monthly. And before that pala, nag-decide kami, tumawag na ako ng car insurance. Kasi of course, before you decide kung kukuha ka ng hybrid, ano bang ang difference o magkano ang babayaran mo pagdating sa insurance. Of course, mas mahal, medyo malaki ang insurance ng hybrid because it's battery, and medyo yung nito, pag na-aksidente, wag naman sana, is syempre malaki yung babayaran ng insurance ito kasi medyo maraming components, yung mga battery pa lang, medyo mahal siya. So yung nagtanong-tanong ako, okay naman yung price ng insurance, almost hindi siya nagkakalayo, mga $10, $20 lang yung difference. Ang mahal lang talaga kapag bumili ka ng full electric like Tesla, ayun. So yung nag-decide na kami, tumawag ako sa asawa ko na, teka, ganito lang pala yung
insurance ng sasakyan. Sabi niya, okay. Then, yun, nag-decide na kami. Punta kami ng car dealership. Tapos, ayun, ito yung price. So, 0% interest daw. But there's no such thing at 0%. Ulitin ko po ha. There's no such thing at 0% sa mga dealership. 0.99 or whatever. And then, it will be, hindi siya 0%, 0.99 or 1%. Depende pa yan kung in-house, most probably, pag kinompute mo yan, talagang lalabas yan mga 2.49 o 3% siya. Which is not bad pa rin. Kasi kung sa bangko, siya, mababa. Maswerte ka na kung mabibigyan ka ng 5%. O ngayon, 6 or 7. Depende pa yan kung good credit ka. And fortunately naman kami, maganda naman yung history namin, maganda yung credit score namin. Inaalagaan talaga namin. Wala kaming utang sa credit card, of course. Gaya ng lagi yung binanggit namin before sa mga vlog namin na isa sa mga talaga namin, inaalagaan namin talaga yung credit score namin for the mga future na mga big purchases namin. So, naging madali lang ang offer ng Ford because katatapos lang yung employees sale nila. Yung kumbaga yung price ng pang-employee, pag kung empleyado ka at bibili ka ng Ford at nagtatrabaho ka sa Ford, yung price nila is same lang na ibibigay nila sa mga consumer. Unfortunately, tapos na yun. But ang ginawa nila, walang discount, but they will give the 0.99 per interest. Sabi ko sa asawa ko, kaya ba natin, paano yun, mas mahal? Na-explain ng asawa ko, the same pa rin yun kasi yung employees price nila, hindi nila i-offer yung in-house o yung Ford credit. Ang nagpapautang is yung Ford mismo, kundi bangko. So kung ano man yung na-discount mo doon sa sasakyan, baka mas malaki pa yung mabayaran mo because yung interest ng bank is abot ng 6 to 7%. Himala na pag nabigyan ka ng 5%. Sa totoo lang, kahit good credit ka, walang magbibigay ng 5. Napakaswerte mo na. Nagtanong na kami sa karamihan sa mga dealership, it's minimum 6 to 7%. Pag brand new. Pag second hand, medyo mahal pa ata. So, kinpute namin kung 0%, kataon na mas makakamura ka pa rin kasi mababa yung interest mo. So, nagbigay siya ng ang tawag dito, naglatag siya ng quotation, ganito. So, kami, gaya ng sinabi namin, galing kami sa sales. Ako, most especially ako, for 20 years na ako sa sales. So, alam ko yung mga style ng how they deal. Kasi ako, nagtrabaho ako ng matagal sa yung table presentation sa sales, one-on-one table presentation. So, hinayaan ko lang silang maglabas ng mga itong benefits, ito yung included, ito yung price, blah, 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 blah. So, ganun lang ako. And sinabi ko sa asawa ko, pagdating sa negotiation, hayaan mo ako makipag-negotiate. Ikaw pagdating sa figures, yan siya. So, sabi nila, ito yung price, ganito. So, may binigay sila na parang additional 2,000, magbabayad ka na additional 2,000 o 3,000. May kasamang mat, may kasamang unlimited chip repair sa windshield kasi very common yan sa Alberta. Tapos, ano pa ba? Yung mud flap, yung nilalagay sa likod ng sasakyan para yung putik hindi umano sa gilid mo. So, nakipag-deal ako, okay, can you give me this one instead of I will pay additional 2,000 is you give it for free? Say, no, I cannot be, blah, blah, blah. Pero I will talk to the manager. Okay. Talk sa manager, balik siya ulit. Take note po ha, ito, sa mga gustong bumili ng sasakyan, bibigyan ko kayo ng tip. Ang pagpunta
sa manager pagtanong is considered na role play. May tinatawag sa sales na role play. Para silang mga artista. Trained nila yan. Nakatrain yan. Scripted. So, ibig sabihin, kunwari, ilalaban nila, blah, blah, blah. But, meron na silang margin kung magkano lang yung kaya nilang ibaba. Punta sila sa manager, after 5 minutes, balik. Okay, ibigay ko ito ng free. See, sabi nila nung una, hindi, pero bigay ng free. Yung mat, something. So, syempre, hingi ako ng free, yung mahal bilhin. Okay. Yung mud flap, sabi niya, hindi daw nila maibigay, kailangan additional yun ng 500. Mahal talaga kasi branded na Ford. But when I check in Amazon, yung mga $50 lang. So sabi ko, sige, kahit hindi mo ibigay sa akin yung mud flap na yun, ako lang bahala doon. But give me the unlimited cheap repair. Yung sa mga windshield pag nagka-crack, may repair sila, unlimited, lifetime yun. Kasi alam nyo na, napaka-prone dito. And pag nagpa-member ka naman sa mga nag-aayos o naggagawa ng mga windshield crack, is I think $80 per year. So gusto ko, at sige, i-libre mo yan. So, mag-agree sila. So, pagdating sa mga freebies, I already take care of that. And then, yun na nga, doon na tayo sa figure. So, unang nagbigay sila ng ganun. Sabi namin, hindi namin kaya yan. Ito yung budget namin. Sabi niya, okay, tawag mo na, punta mo na uli siya sa manager. Punta sa manager, habang siya na sa manager, sa tulong ng AI, which is the ChatGPT, nilagay namin yung 0.99 if this is the price of the car and the interest is 0.99, what will be the suggested na magiging bi-weekly mo. So, sumagot ng ChatGPT, it should be this certain amount lang. So, hindi pa namin sinasabi, pagbalik ng agent, sabi nila, hindi namin maibigay. Then, we told them, no, if we, nag-pretend kami na, no, if this is 0.99, it should be this amount lang. Nagulat siya. No, blah, blah, blah. So, explain siya. So, anyway, nag-ano lang kami, okay. So, balik ulit siya sa manager, and then sabi ko, sige, ito na yung pinaka-last na gusto natin. Itong price. Pag hindi nila ibigay, then okay. Alis tayo. Kung ibigay nila, then kukunin natin. Pagbalik niya, sabi niya, ano daw yung last na pinaka-ano namin. Of course, binigyan namin yung kaya namin. So, binigyan namin yung price na ganito. Sabi niya, masyadong mababa daw. But sabi ko, yan lang yung kaya namin. Then, umalis ulit siya. Tinanong yung manager, and nag-agree. Then, deal close. Ganun lang. Always remember po, pag buyer kayo, you have the rights maningil, you have the rights na you can makipag-negotiate. Tayo mga Pilipino, nahihiya tayo, but wag kayong mahihiya kasi that's your biggest responsibility pag bibili kayo lalo ng mga big purchases, sasakyan, bahay. Wag kayong mahihiya. Pag hindi nila kaya, di sasabihin naman nila. Huwag kayong mag-pretend na kaya ninyo, tapos later mahihirapan rin kayo. Kami, to be honest, kahit yung unang bigay pa lang, kaya naman namin. But of course, kailangan natin ipag-negotiate, diba? Mahirap naman yung oo lang tayo ng oo. Now, pagka-deal, diretso na yun sa finance manager. This is the trick. Tandaan nyo, ito po magdating sa finance manager, you have to be very careful at dapat marunong kayong mag-say ng no. Okay? Finance manager, take note po finance manager, kumikita ang mga dealership, kumikita sa mga extended warranty. Maliban sa sasakyan na may markup silang malaki rin ang markup nila sa binibenta nilang mga added product.
accessories, and insurance. Extended warranty. Kailangan makinig kayo, pag-aralan ninyo before you decide. Kami, kasi this is our second time na bumili ng brand new na sasakyan, alam na namin na alam sa sarili namin na hindi kami kukuha. It's gonna be useless. Ulitin ko, useless ang extended warranty. Maganda lang siya pakinggan pag binabanggit sa inyo, explain, but if you read the terms and conditions of the extended warranty, is para kang nagbayad ng extra na hindi mo na ma-maximize. Okay? So, hindi ko na i-elaborate yun kasi kung i-explain ko pa totally yun, mahaba. Yung kulang sa vlog na to. But, pag nasa finance manager kayo at in-offer kayo ng extended warranty, politely sabihin nyo na we don't want. And take note nakatawa yung finance manager and later on yung nakikipag-haggle pa siya talagang ito yung product, blah blah blah. Lagi namin siya sa politely na maganda yung product but we don't want. And sabi ng finance, even additional $1 only sa bi-weekly mo, we said no. Even cents, I will not get. So, wala siyang magawa. Although, ramdam ko sa finance manager na malungkot siya, disappointed. Parang medyo, bakit ang hirap nito? Kasi, karamihan, madaling bentahan ang mga tao. Most especially pag alam nilang sobrang excited yung mga buyer, yung mga bagong owner ng mga sasakyan. Yan ang pinaka gustong-gusto nilang targetin. Hindi ko sinasabi na pangit yung product, hindi ko sinasabi na scam yun, but hindi mo siya ma-maximize. Honestly, hindi mo siya ma-maximize. Okay? Yung kung kukuha ka ng extended warranty, why not? I-upgrade mo na lang yung car insurance mo. Diba? It will be the same. Okay? Kasi parang nagiging redundant lang eh. Anyhow, pagkatapos, in the same day, nakuha namin ang sasakyan. It's a one-day process lang. And it was nice because we have a very good credit score kami. Okay rin trabaho namin. And of course, chinecheck yung namin. Wala kaming utang sa credit card. Chinek nila. And of course, yung binabayaran namin is yung mortgage namin. And of course, malaking bagay na bayad yung sasakyan namin. Kaya mabilis sila napag-decide na, okay, we'll do the in-house financing. So, ibig sabihin, ang Ford mismo ang nagpautang sa amin, hindi bangko. Kasi kung bangko, malamang sa malamang, kahit good credit kami, siguro, napakaswerte na kung mabibigyan kami ng 5%. When they give us the contract, yung itemized ng price, lumalabas na hindi siya 1.99. Lumalabas siya ng mga ang interest ay 3 point something. See? Kaya na sinabi ko earlier, there's no such thing as 0% interest. That's a marketing strategy. Sa lahat yan, hindi lang sa mga sasakyan. Sa lahat. Strategy sa sales yan namin. Alam namin yan, na kumbaga sa bagay, magnet yan para mag-attract ng customer. Oh, 0% interest, but there's no such thing as 0% interest. Tandaan po ninyo yan. So, sasabihin lang nila sa sales, oh, that's 0% interest, blah, blah, blah. But when nag-deal ka na, then i-itemize na everything, and then you will see the price, tapos GST or PST kung nasa ibang province ka, tapos ba i-itemize na yan. Pag kinuwenta mo, teka, parang hindi naman 0% interest. Parang may mataas rin. So, ganun po yun. Anyway, saka ko na lang po ika-car tour. Tama ba? House tour. Car tour nga, tama. Yung to, kasi hinihintay ko na rin na dumating yung winter tire namin. So, ba't ka pa? Baka magtataka kayo ba't kailangan mag-winter tire. Kasi ito is all-season tire.
all weather ba? Basta all season, hindi siya pang winter. Regardless kung may truck ka, naka-truck ka, it's still safe pa rin na magwi-winter tire ka. And at the same time kasi sa mga insurances natin, importante na naka-winter tire ka kung sakali kung naman mangyari na bangga ka and sinabi mo sa insurance mo na may winter tire ka and they found out na yung time na nadisgrasya ka during the winter wala kang winter tire, wala kang makukuhang hindi ka makapag-claim sa insurance mo. Yun, ganun lang po yun. Okay? So ngayon po, yun lang muna pong aking i-share po sa inyo ngayon. Baka within this week or next week, magbabalag ulit po tayo. Pagpasensya nyo na po. Sobrang busy lang po kami ngayon. And bigyan ko lang kayo mga highlights namin dito ng Thanksgiving. Nag-swimming po kami. And medyo nag-aalangan pa kami lumabas kasi alam mo na yung nag-adjust pa yung katawan, yung warm body natin sa paunting-unting paglamig. So, ilan po. Sana naibigan niyo po ang aming munting vlog for today at sana may natutunan po kayo. And balik lang po kayo sa aming YouTube channel kung may gusto pa po kayong malaman at mapanood. Bisita lang kayo at huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-click ng notification bell. Okay po, maraming po salamat. God bless po.